Sa kotse pa lamang, ay hindi na namin napigilan pa ang aming mga damdamin at init ng aming mga katawan. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko sa mga sandaling ito. Nangingibabaw ang labis kong pagmamahal sa kanya, pananabik at pangangailangan sa kanya. Alam mo yung feeling na mas secure na ako ngayon dahil fiancé ko na siya, pag-aari ko na siya. Isinuko na niya ang sarili niya sa akin, at hindi na ako mag-aalala pa. Buo na ang tiwala ko sa kanya kahit magkalayo pa kami. Namuo na sa puson ko ang napakasarap na sensasyong ipinalalasap niya sa akin ngayon. Nanginginig ang buo kong katawan. Tila hinihila ang aking lakas. Pareho naming niyakap ng mahigpit ang isa't isa. Hiningal ako ng sobra, at napasandal sa balikat niya. Isinuksok ko ang mukha ko sa mabango niyang leeg. Nararamdaman ko rin ang malakas at mabilis na tibok ng puso niya. Pareho kaming pawisan. Napagod ka ba? Bulong niya sa akin. Hinawakan niya ang pisngi ko, at sinalubong muli ng mainit na halik ang mga labi ko. Napangiti naman ako habang tinutugon siya. Hindi, kakayanin ko kahit 10 pang round. Natawa naman siya. Lakas punta tayo sa isang hotel. Gusto kong makasama ka buong gabi. Nakaramdam ako ng labis na saya sa sinabi niya. Hindi ka ba uuwi ngayon sa Cavite? Kaya naman na nilang bumiyahe bukas patungong terminal. Doon na lamang kami magkikita. Okay, ayaw mo ba sa apartment mo? Umalis ka na ba dun? Umalis na ako doon. Nasa likod nitong kotse ang mga gamit ko. Naririyan din ang mga damit mo. Napasilap naman akong bigla sa likuran. Dito ko nga naaninag ang patong-patong na mga bag at mga gamit niya sa apartment. Kung sa bagay, ilan lang naman ang mga yun kaya kasyang-kasya na ditong lahat sa Ford Explorer niya. Gusto ko sanang bilhin pero naisip kong hindi na lang. Bakit? May mga alaala din kasi kami doon na gusto ko nang kalimutan lahat. Liwan ko na ang lahat ng lugar na maaaring magpaalala pa rin sa akin sa kanya. Pagbalik ko dito ay bagong ako na ang makikita mo, at tanging ikaw na lamang ang pupuntahan ko, at magiging sentro ng buhay ko. Inaamin ko naman na hindi ganon kadali ang lahat. Masyado pa ring sariwa ang lahat. Pero alam ko sa puso ko, na ayaw na kitang mawala pa sa akin. May parte sa puso ko na hinahanap-hanap ka palagi at isinisigaw ang pangalan mo. Pero unfair sa iyo, kung hindi pa ako totally healed. Gusto kong sa pagbabalik ko, ay buong-buo na akong haharap sa iyo. At magpapakasal tayong wala ng anumang pait sa puso ko. Nangilid ang mga luha ko habang nakatitig sa kanya. Naiintindihan ko at hihintayin kita. Muli niya akong hinagkan sa mga labi. Hinawakan niya ang pisngi ko at muling tumitig sa aking mga mata. Mahal kita. Alam kong mahal na kita. Kaya pakiusap, hintayin mo ko. Tuluyan na akong naiyak sa sinabi niya. Muli ko siyang niyakap ng mahigpit, at siya naman ang hinagkan ko sa mga labi. Hindi mo kailangang magmakaawa. Hihintayin kita kahit anong mangyari. Babalik ka sa akin. Mahal na mahal din kita, Adam. Nabanaag ko naman ang saya at emosyon sa kanyang mga mata habang nakatitig sa akin. Mas lalong umigpit ang pagkakayakap niya sa akin, at muli din naming inangkin ang mga labi ng isa't isa. Tara na, nagagalit na ulit ang alaga ko, aniya na siyang ikinatawa kong bigla. Pero kailangan na muna naming umalis sa lugar na ito. Umalis na ako mula sa ibabaw niya, at nagmadali na kami sa pagbibihis. Kaagad din kaming bumiyahe sa pinakamalapit na hotel, na pag-aari ng angkan namin. Nagpadala na lamang ako ng message kay Dad na hindi ako makakauwi ngayong gabi, at kasama ko si Adam. Alam na nila ang ibig sabihin yun. At natuwa naman ako nang mag-approve siya. Nagdala kami ng ilang pirasong damit namin paakyat ng hotel. Naiwan naman na sa basement ang kotse namin. Pagpasok sa loob ay sabay kaming naligo sa banyo, at dito pa lamang ay inumpisahan na niya ako. This time kahit maghihiyaw pa ako, ay wala ng mga kapitbahay ang magagalit sa akin. At malaya ko na ring maisisigaw dito ang lahat ng ligayang nararamdaman ko. Hindi ko na maipaliwanag pa ang nararamdaman ko sa mga sandaling ito. Tumindi ng tumindi ang sensasyong nararamdaman ko. Napahigpit ang pagkakasabunot ko sa buhok niya, hanggang sa hindi nga nagtagal ay bigla na lamang akong nanginag sa kinatatayuan ko. Kamantek pa akong mawalan ng balanse. Mabilis naman niyang nahawakan ang mga hita ko. Nanghina akong bigla, para bang inubos niya ang lahat ng lakas ko. Hindi rin nagtagal ay tumayo na siya, niyakap ako.
Muli niyang nilakasan ang buhos ng tubig sa aming dalawa. Siya na ang nagbaba ng isa kong paa mula sa toilet bowl. Okay ka lang? Nakangisi niyang tanong sa akin. Okay pa, kulang pa, hinang-hina ko naman sagot sa kanya. Nakasandal na lamang ako ngayon sa dibdib niya. Tumawa naman siya, tapusin na natin ang paliligo. Sa kama na tayo. Siya na ang naglinis sa akin. Tapos na rin naman kaming maligo. Pinatuyo niya ang buong katawan namin, bago niya ako binuhat at dinala sa ibabaw ng kama. Pinaghahalikan naman niya ang tiyan ko paitaas sa dibdib ko. Matagal siyang nanatili doon. Maya-maya'y pinagmasdan niya ang mga dibdib ko pati na rin ang kabila. Muli niya rin ang mga itong pinagmasdan. They are rosy and tempting. Napangiti ako sa sinabi niya. Para sa iyo lang sila. Kapag nagka-baby na tayo, may ka-share na ko. Natawa akong bigla at napatitig muli sa kanya. Gusto mong magkaroon tayo ng baby? Of course, at sana ay kamukha ko silang lahat. Napangiti ako. Sana nga, yun din ang gusto ko. Gusto ko ng 10 o 12 anak. Napanganga naman akong bigla sa sinabi niya. Ang dami ha. Siya naman ang natawa. Mas marami raw mas masaya. Ang tanda ko na. Sa tingin mo magkakaanak pa tayo ng ganun karami? Kung ano ang ibigay sa atin ng Diyos. Gumapang na siyang muli sa taas ko, at inangking muli ang mga labi ko. Napangiti na lamang ako. Niyakap ko na rin siya ng mahigpit sa batok at tinugon ang mga halik niya. Nang ibabaw ang malalakas naming hilanghing sa buong silid, habang nilalasap ang ligayang dulot ng aming mga katawan para isa't isa. Wala naman akong pinagsisisihan na ibinuhos ko ang lahat ng atensyon ko at buhay ko, sa pamilya ko, sa mga kapatid ko. Simula noong mawala si Papa, tinanggap ko na sa sarili ko, na ako na yung papalit sa kanya bilang haligi ng tahanan namin. Kasi sa dami namin, alam kong hindi kakayanin ni Mama na buhayin kami, nang mag-isa lang. Napangiti ako habang nakikinig sa kanya. Magmamadaling araw na, pero heto at gising na gising pa kami at magkayakap dito sa kama. Napagkwentuhan namin ang tungkol sa mga buhay namin noong mga bata pa lang kami, hanggang sa aming paglaki. Ipinagmamalaki ko na nakatapos ang iba sa kanila, dahil sa pagsisikap ko para sa kanila. Kaya hindi kami nagkaroon ng ganun karaming time noon ni Esmeralda para sa isa't isa, kasi ang goal ko, ang isipan ko ay mas nakafocus sa mga kapatid ko. Kailangan ko muna silang mapagtapos hindi dahil ipinangako ko yun sa puntod ni Papa, kundi dahil mga kapatid ko sila at mahal na mahal ko sila. Bagaman, naging inspirasyon ko rin noon si Esmeralda, at kahit papaano ay gumagaan ang buhay ko kapag naririyan siya sa tabi ko. Sinusuportahan din naman namin ang isa't isa. Noon ay dumaan din siya sa mabigat na pagsubok. Dating adik ang ama niya, nakulong at nag-asawa ng iba ang mama niya. Naiwan siyang mag-isa sa edad na 17. Wala kaming naging karamay noon kundi ang isa't isa lang. Pero matibay din siya, matapang siyang babae dahil nakaya niyang mabuhay ng mag-isa, nang wala ang mga magulang niya. Isa rin yun sa mga hinangaan ko sa kanya noon. Pero masaya na ako ngayon sa pinili niyang buhay. Nakita ko ang saya sa mga mata niya, noong araw na ikinakasal na siya sa iba. Ang hiling ko lang, ay mahalin din siya ng tapat at totoo ng pinsan mo. Huminga ako ng malalim. Sa tingin ko tama ang naging desisyon ni Esmeralda, sagot ko naman sa kanya. Mahal siya ni Maximus, at tama lang na buuin nila ang pamilya nila, para na rin sa anak nila. Tumango-tango naman siya at ngumiti. Tama ka. May nababasa pa rin akong tila munting lungkot sa mga mata niya, pero hindi na katulad ng dati na wala na talagang kabuhay-buhay, at pag-asa. Now, humarap siya sa akin at muli akong niyakap. Tumandi din ang isa niyang hita sa hita ko. Matatanda na rin ang mga kapatid ko. Si Alden ay 26 na. Si Trina ay 25, si Aaron ay 22. Kayang-kaya na nila ang mga sarili nila. Si Trisha at Trixie na lang ang hinihintay naming makagraduate sa college. Kaunting gabay na lang ang ibibigay ko sa kanila. Ipinagtutulakan na nga nila akong mag-asawa na, dahil kayang-kaya naman na daw nila ang mga sarili nila. Sila na daw ang bahala sa mga nakababata pa naming kapatid. Ngumiti habang nakatitig sa akin. Hinaplos niya ang pisngi ko. Gustong-gusto kanila para sa akin. Napangiti naman ako bigla sa sinabi niya. Talaga. Bidang-bida ka nga sa kanila, lalo na si Trixie. Napakadaldal. Anong mga sinabi niya sa inyo? Bigla akong kinabahan.
Baka kasi pati yung mga sekreto namin ay sinabi niya sa kanila. Ikaw ang kumontak kay Attorney Serrano sa Spain. Bigla akong natigilan sa sinabi niya. Ha? Hindi si Trixie ang nagsabi, kundi si Attorney. Sinundan lang ni Trixie, dahil nagtaka kami kung paano niya nalaman. Napa-facepalm akong bigla, sabi ng secret lang Yang attorney niyo pala ang mahirap kausap. Bakit mo ginawa yun? Bakit mo pinlanong kontakan ang mga lolo at lola namin sa Spain? Hindi kaagad ako nakasagot sa tanong niya. Napakamot na lang akong bigla sa ulo ko. Sagutin mo ako. Hinawakan niya ang baba ko at itiningala sa kanya. Muli namang nagsalubong ang aming mga mata. Hindi naman siya mukhang galit. Napabuntong hininga na lang ako ng malalim. Wala naman akong ibang intensyon kundi makatulong, lalong-lalo na sa mga kapatid mo. Ang sa akin lang, makilala pa sana kayo ng iba niyong mga kamag-anak, dahil nga nagsasolo na lang kayo sa buhay, lalong-lalo na ng mga lolo at lola niyo sa Spain. Nalaman ko nga na nagkaroon sila ng hidwaan ng papa niyo. Wala naman ng parents ang mama niyo ayon kay Trixie, kaya sila ang naisip ko. Nakikita ko kasi na parang ang lungkot-lungkot ng buhay niyong magkakapatid, dahil wala kayong kakilalang mga kamag-anak na maaari niyong makaramay sa buhay. Hindi ko naman akalain na, wala na pala sila. Nagulat din ako nang malaman ko yun mula kay attorney. At hindi ko rin inakala na ganito pala sila kayaman. Yun lang naman ang sa akin. Ngumiti naman siya, thank you. Ang dami mo nang ginawa para sa amin. Hindi naman siguro tumatanaw ka lang ng utang na loob sa akin. Hindi, kaagad niyang putol sa sinasabi ko. I mean, hindi mababayaran ang ginawa mo para sa amin, pero sa kabila nyon, ay ayaw din kitang mawala sa akin. Mahal kita, hinagkan niya ako sa noo. Hayaan mo, sa susunod ay ako naman ang paprotekta sa iyo. Mabilis lang ang araw. Mamimiss kita, ani ko sa kanya. Ako din naman. Anong gusto mong pasalubong? Napangiti ako sa tanong niya. Hotdog mo lang, okay na sa akin. Tumawa naman siya ng malakas. Hindi ka pa ba nagsasawa? Hinding-hindi ako magsasawa niyan. Ang shirep kaya, hinawakan ko ito at pinisil-pisil. Muli naman siyang humalaklak. Kaagad din niya akong niyakap ng mahigpit at muling hinagkan sa mga labi. Dapat ay buong-buo pa rin yan pagbalik mo dito ha. Kapag lumiit yan, sure ako may humawak dyan. Muli naman siyang humalaklak. Para sa'yo lang yan. Siguraduhin mo lang. Muli niyang inangkin ang mga labi ko, na kaagad ko rin namang tinugon. Hanggang sa muli itong lumalim at magtungo siyang muli sa ibabaw ko. Maluwag ko namang tinanggap ang pagpasok niyang muli sa akin. Pinahahalagahan namin ang buong gabi sa mga bisig ng isa't isa. Sinulit namin ang bawat sandali at hindi huminto hanggang sa mapagod kami. Hindi ko na alam kung anong oras na kami nakatulog. Basta ang alam ko ay mag-uumaga na. Nag-alarm na lamang ako, para hindi siya malate sa flight nila ng mga kapatid niya. Hindi na ako gaanong natulog pa para mabantayan ko siya. 8:00 ng umaga nang ihatid ko siya sa NAIA Terminal. Puyat na puyat pa siya at bagsak ang katawan. Pareho nga naming hindi alam kung nakailang round kami kagabi, basta ang alam ko ay marami yun. Nadatna na namin ang mga kapatid niya sa Terminal 3. Nagkaharap kaming lahat at nagkayakapan. Nagpasalamat din sa akin Trina. Mag-iingat kayo. Enjoy your trip, sabi ko sa kanila. Salamat po ate. Mamimiss kita. Maluhaluhang saad sa akin ni Trixie. Humalik pa siya sa pisngi ko. I will miss you too. Spain is a beautiful country, with so many amazing places to visit. Mamasyal kayo. Oo nga po ate. Excited na po ako. Napangiti ako habang nakatitig sa kanya. Lumapit na rin sa akin si Adam at yamakap ng mahigpit. Yung usapan natin, bulong niya sa akin. Opo. Hindi ko nakakalimutan. Are you sure? Iuuwi mo sa mansion niyo ang mga gamit ko at ang car. Oo, walang problema. Ako din muna ang gagamit sa Ford mo, para ma-feel ko na kasama pa rin kita kahit malayo ka. Ngumiti naman siya. Mag-iingat ka rin dito. Wala ka na sa serbisyo kaya medyo panatag ako kahit magkalayo tayo. Nag-aalala ka sa akin. Siyempre, kahit gaano ka pa kagaling. Napangiti naman ako. Alright, take care. I love you. I love you more. Mabilis niya akong hinagkan sa mga labi. Bigla namang naghiyawan at palakpakan ang mga kapatid niya, kaya pinamulahan ako ng mukha.
Itinulak ko na ang kuya nila dahil halos ayaw pa akong bitawan. Nakangisi naman siyang tumitig sa akin. Tuluyan na rin kaming nagkalas sa isa't isa. Kumaway na lamang ako sa kanila habang sila ay papalayo na, at hila-hila na ang mga malita. Napabuntong hininga na lamang ako nang tuluyan na silang mawala sa paningin ko. Ngayon pa lang ay nami-miss ko na kaagad siya, pero kailangang mangyari to, dahil may mga bagay pa siyang kailangang ayusin bago kami ikasal. Hiling ko lang ay matupad sana ang mga binitawan niyang pangako sa akin. Lumipas ang 1 buwan, habang naghihintay ako sa pagbabalik ni Adam, ay inabala ko naman ang sarili ko sa pagtulong kay Mommy sa pagpapatakbo ng pet shop namin, ng shelter at ng mga clinic. Itinuro na niya sa akin ang lahat-lahat ng mga kailangan kong malaman sa pagpapatakbo nito. Katulad ni Mommy, I love ko rin ang mga hayop, katulad ng mga aso at pusa na siyang center mismo ng business namin. Maaaring hindi ako isang veterinaryo tulad ni Ate Beatrice, ngunit kahit papaano, may husay ako sa pag-aalaga ng mga hayop. Nakuha ko yata ito kay Mom noong bata pa ako. Kahit papaano, ay nalilibang ako habang lumilipas ang mga araw. Araw-araw ko rin namang nakakausap si Trixie sa phone, kaya nasusubaybayan ko ang mga ginagawa doon ng Kuya Adam niya, at ng iba pa niyang mga kapatid. Masyado daw ang mga itong abala ngayon sa negosyo nila doon. Arvana Foods ang negosyo ng grandparents nila. Kaagad ko itong hinanap sa website at nakita ko rin naman kaagad. Ang Arvana Foods ay isang kilalang producer at distributor ng pagkain na tumatakbo sa Spain at sa buong Europe, United States, Canada, at iba't ibang international market. Dalubhasa ang kumpanya sa paggawa at pagbebenta ng magkakaibang hanay ng mga produktong pagkain, including different varieties of rice, ancient grains like quinoa, chia, and bulgur, organic food items, and vegetable protein products. These products are marketed under multiple well-established brands. Ang mga kliyente ng kumpanyang ito ay binubuo ng mga food distributors, large multinational corporations, and restaurants. Nagulat ako dahil hindi pala basta-basta lang ang negosyong ito ng grandparents nila. Kaya hindi nila ito pwedeng pabayaan, at naiintindihan ko na rin kung bakit walang time na tumawag man lang sa akin si Adam para mangumusta. Ayon kay Trixie, ay halos wala na daw itong tulog. Pero inaasikaso naman daw nila ni Trisha ang mga kuya at ate nila. Pinagtutulungan daw ito ngayon ng 4 nilang mga kapatid kung paano patakbuhin. Nag-aaral din daw ang mga ito ngayon, sa tulong ng mga tapat na tauhan ng mga lolo at lola nila, na may matataas na posisyon sa kumpanya. At nakagabay naman daw sa kanila palagi si Attorney Serrano. Napakalaki ng bahay nila sa Spain, at hindi lang daw yun ang pag-aari ng mga lolo at lola nila. May malalawak pa raw ang mga itong lupain, mga rest house at napakaraming sasakyan. At hindi pa daw buo yung perang natanggap nila sa bank account ni Adam. Marami pang naiwang pamana ang lolo nila para sa kanila, at lahat daw na yun ay nakapangalan sa panganay nilang kapatid na si Adam. Si Adam naman ang bahala na sa mga kapatid niya. Hindi ako makapaniwala, nang dahil sa pag-ibig, ay tinalikuran ng kanilang ama ang marangyang buhay na ito na mayroon siya sa Spain. Pinili niya ang maging mahirap, makasama lamang ang pinakamamahal niyang babae. Hindi ko mapigil ang maiyak sa istorya ng buhay nila. Imposible, pero nangyayari talaga. Ngayon ay hindi na makakaranas ng hirap ang magkakapatid. Wala pa raw silang time ngayon na mamasyal, dahil abala pa talaga sila sa negosyo nila. Nakikita ko naman palagi si Adam, dahil panakaw itong kinukunan palagi ni Trixie ng mga pictures at video. Sa ibang video ay tulog na tulog si Adam at nakanganga sa kama niya. Halos hindi na rin ito makapaghubad ng mga damit niya mula pa sa opisina. Ang gwapo talaga niya sa business casual attire niya. Bagay na bagay sa kanya. Isang napakagwapong CEO ng Arvana Foods Company. Ngayon ko lang na-realize na mukhang kinuha ang pangalan nito sa pangalan ng mga lolo at lola nila. Nakakatuwa. Ibang-iba na ang buhay niya ngayon na dati isa lang hamak na call center agent, breadwinner at nakatira sa isang studio apartment na kakaunti ang gamit. Ang kotse nga pala niya ang palagi kong gamit ngayon sa tuwing lumalabas ako, sa halip na ang mga sasakyan ko. Sa tuwing sumasakay ako doon, ay madalas kong maalala kung paano namin inangkin ang isa't isa habang nakaupo sa driver's seat. Ang motorsiklo naman daw niya,
ay ibinenta na daw niya sa isang kapitbahay nila sa Cavite. Alam ko naman na may mga alaala din sila doon ni Esmeralda. Mga damit niya rin ang isinusuot ko sa bahay, kahit ang mga boxer short niya. Isang araw nga ay nagtaka pa si Mommy, dahil bakit daw may naligaw na boxer short sa laundry na may ibang brand, at hindi brand ng mga boxer short ni Dad. May mga luma pa daw at may sira pa. Natatawa na lamang ako sa kanya. Lahat ng gamit ni Adam sa apartment niya ay ipinasok kong lahat sa loob ng silid ko, kahit yung mga planggana at timba. Sinabihan pa nga ako ni Mommy na nababaliw na daw ako. Pwede ko daw naman ilagay ang mga yun sa laundry pero ayoko. Doon ko inilalagay ang mga labahan ko. Itinambak ko sila sa banyo ko. Ang gearbox naman niya ay ipinasok ko sa walk-in closet ko. Nag-iisa lang naman yun. Ang mga gamit pang kusina katulad ng mga lutsuan, plato, mga baso, kubyertos at kung ano-ano pa ay naririto rin sa room ko. Ang sabi pa sa akin ni Dad ay para na daw apartment itong room ko. Napapakamot na lang sila ni Mommy sa ulo. Bakit ba? Ayoko silang mawalay sa akin, at ayoko ring may gagamit isaman sa kanila sa mansion na ito. Kahit mumurahin lang sila ay wala akong pakialam. Ang mattress nga pala ay ipinatong ko na lamang sa ibabaw ng kama ko, at ang mga kumot ni Adam ang palagi kong ginagamit. Dito ay nalalanghap ko ang amoy niyang napakabango. Miss na miss ko na talaga siya sa totoo lang, pero kaya ko pa namang magtiis. Malaking tulong sa akin si Trixie, dahil siya ang daan upang masubaybayan ko ang buhay ng kuya niya sa Spain. Napatikip ako sa bibig ko at napatakbong muli sa banyo, nang muli na namang bumaligtad ang sikmura ko. Ngunit sa tuwing nasa sink na ako, ay wala namang sukang lumalabas mula sa bibig ko. Palagi na lang ganito, halos mag-iisang linggo na akong nakakaranas ng pagsusuka, pagkahilo, at panghihina. Sweetheart, napalingon akong bigla kay Mommy na ngayoy bumungad sa pinto ng banyo ko. Mabilis naman akong nag-gargle at naghilamos ng mukha sa gripo. Kahapon ko pa naririnig yung mga pagsusuka mo. Hindi ko rin alam, Mommy. Ipapalinis ko na lang itong room ko, baka marami ng alikabok. Hindi nakakasuka ang alikabok at kakainis lamang din dito kahapon ng mga maid. Bagong palit din ang bedsheet mo at mga kumot. Baka po sanakin ko lang kagabi. Kaagad akong nagpatuyo ng mukha ko gamit ang tuwalya. Napahaplos din ako sa sikmura kong masama na naman ngayon ang timpla. Magpa-check up ka. Oras na para magpatingin sa doktor. Wala po akong sakit, Mom. Ayos lang po ako. Ang totoo, ay kinakabahan na rin ako sa mga nararamdaman ko ngayong kakaiba sa sarili ko. Natatakot ako na baka magkaroon ako ng malubhang sakit. Huwag naman sana, hindi pa kami nagkikitang muli ni Adam. Magpapakasal pa kami. Wala kang sakit, baby, pero buntis ka. Bigla akong napahinto sa sinabi ni Mommy. Napalingon akong bigla sa kanya at napatulala. Ano? Ngumiti naman siya habang nakasandal sa hamba ng pinto. Ganon na lamang ang panlalaki ng mga mata ko, at pagbilis ng tibok ng puso ko. Mommy, sa tingin ko, dahil yan ang mga sintomas ng mga nagdadalantaw. Ano, napaawang ang mga labi ko habang nakatitig sa kanya. Kaagad kong inalala ang huling menstruation ko. Dahil siguro sa pagiging abala ko rin sa negosyo namin, kaya nakalimutan ko na. Oh my God, ano po bang date na ngayon? 2020. Hindi ko po matandaan kung anong araw ako huling dinatnan noong nakaraang buwan. Bumantong hininga siya ng malalim. An ultrasound will determine the number of weeks along you are in your pregnancy. Mommy, kayong ganun magkakababy na kami ni Adam. Kakaibang damdamin ang naramdaman ko sa mga oras na ito. Muli naman siyang ngumiti. That's it. Ipapaalam mo na ba sa kanya? Hindi pa naman sure, Mom. Sasamahan kita sa doktor. Magbihis ka na at bumaba. Mag-almusal muna tayo bago umalis. Paano nga po kung buntis ako? Masaya po ba kayo para sa akin, Mommy? Hindi kaya magalit si Dad. Hindi pa kami kasal ni Adam. Bakit kami magagalit? Matagal na naming hiling yan para sa iyo. Kaagad siyang lumapit sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Congratulations, baby. Hindi pa man nakikita ang resulta, binabati na kaagad kita. Magiging isa ka na rin ngayong ina. Bigla akong napahikbi sa sinabi niya. Thank you so much, Mom. Siguradong matutuwa si Adam kapag nalaman niya to. Sigurado yan. Tuluyan na akong naluha. Magkaka-baby na kami ni Adam.
Sana nga ay buntis ako, at hindi ito isang sakit lang. You have 3 babies in your placenta. Bigla akong napanganga sa sinabi ni Doktora. 3. Gulat ding tanong ni Mommy sa kanya. Maging si Dad ay napanganga din. Oo, may nakita kaming 3 sanggol sa monitor. Patuloy pa ring idinidiin ni Doktora sa tiyan ko ang transducer. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko sa mga sandaling ito. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Hindi ko napigil ang maluha. 3 kaagad ang baby namin ni Adam. Congratulations Mommy. Kaagad na ring natapos ang pag-ultrasound sa tiyan ko, at napatunayan na nga naming buntis ako sa 3 sanggol. Inalaya na ako ni Mommy na makatayo at inayos ang suot ko. Nauna na ring lumabas ng silid si Dad at Doktora. Sumunod na rin kami ni Mommy, at marami pang ipinayo sa akin si Doktora. Pero hindi lahat ng yun ay naabsorb ng utak ko. Halos buong oras ako tulala hanggang sa makauwi na kami ng bahay. Ayos ka lang ba? Tanong sa akin ni Dad. Naririto ako ngayon sa sofa at nakahiga. Kanina ko pa rin hinahaplos ang impas ko pa namang tiyan. May nararamdaman nga akong pitik sa loob ko. Hindi pa rin ako makapaniwala hanggang ngayon. Hindi ko inakala ito, pero masayang masaya ako. Walang paglagyan ng kaligayahang nararamdaman ko ngayon. I'm fine Dad. Now overwhelmed lang talaga ako. The gift of having children is a precious blessing, not everyone is fortunate enough to experience. It's a unique and special privilege that brings immense joy and fulfillment to those blessed. You're right Dad. Anong plano mo ngayon? Sasabihin mo na ba kay Adam? Naupo siya sa yulunan ko. Ginawa ko namang unan ang kondanga niya. Gusto ko po sana Dad, pero alam kong sobrang abala pa siya ngayon sa negosyo nila. Baka ma-distract ko ang isipan niya, at baka maisip niyang umuwi kaagad dito sa Pilipinas, nang wala sa tamang oras. Kailangan siya doon ngayon. Tumango-tango naman siya. Sinukli-sukli niya ang buhok ko gamit ang mga daliri niya. Masayang-masaya kami ng mom mo dahil sa wakas, ay magkakaroon ka na ng hindi lang isa, kundi 3 pang sanggol. Talaga Dad? Of course. Nadagdagan na naman ang aming mga apo, at siguradong kamukha silang lahat ng lolo. Natawa naman ako sa sinabi niya. Ang gusto po ni Adam, ay kamukha daw niyang lahat ang baby namin. Ganon, ngumiwi naman siya kaya natawa akong muli. Yes Dad, napag-usapan namin yun bago siya umalis papuntang Spain. Pupusta ako, malakas ang dugo ng mga Villafuente. Natawa akong muli, malay natin, may makakatalo na ngayon. Hindi ako papayag, mas lalo pa akong natawa. Mag-celebrate tayo, tatawagan ko ang mga kapatid mo. Okay Dad, siguradong magugulat sila, kaagad din akong bumangon. Kinahapunan ay dumating ang mga kapatid ko, kasama ang mga asawa at mga anak nila. Binati nila akong lahat at masayang-masaya din sila para sa akin. Dito na kami sa mansion nag-celebrate. Nagpahanda si Mommy ng iba't ibang klase ng putahe. Nagkaroon ng inuman pero ngayon ay hihinto na muna ako sa pag-inom. Kailangan kong alagaan ang mga anak ko. Napagdesisyonan namin na hindi na muna ito ipaalam sa buong angkan namin dahil baka kumalat kaagad ito. Naisip kong sorpresahin na lamang si Adam pag-uwi niya. Baka pag-uwi niya ay malaki na ang tiyan ko. Siguradong magugulat siya. Ano kayang magiging reaksyon niya? Lumipas pa ang 1 buwan. Tuloy-tuloy ang maselang paglilihi ko. Madalas pa rin akong magsuka sa umaga, at naging sensitive ako sa maraming bagay lalong-lalo na sa mga pagkain. May mga pagkain na hindi kayang tanggapin ng sikmura ko. Nagbago rin ang pang-amoy ko. Mas naging emosyonal din ako ngayon. Madalas akong umiyak ng walang dahilan. Mas lalo ko pang namiss si Adam. Sa kabila ng suporta ng aking pamilya, hindi ko pa rin maiwasang mamiss ang ama ng aking mga anak. Gustong-gusto ko nang maramdaman ang mga yakap at halik niya. Habang lumilipas ang mga araw at gabi, mas lalo kong nararamdaman ang lamig ng paligid. Katulad ngayon, hating gabi na pero hindi pa rin ako dalawin ng antok. Tahimik pa rin akong lumuluha habang yakap ko ang isang una ni Adam. Hindi man lang ba niya ako maalala kahit sandali. Ayokong magtampo, pero parang nag-uumpisa ko na itong maramdaman ngayon. Mahigit 2 buwan na ang nakalilipas. Kailan ba talaga siya uuwi? Bigla akong napakislat nang marinig ko ang pagtunog ng phone ko na nakapatong sa bedside table. Kaagad ko itong inabot at tiningnan ang screen.
Napatigil ako nang makita kong tumatawag si Trixie. Kaagad akong umayos ng pagkakahiga. Isinandal ko ng bahagya ang likod ko sa headboard ng kama. Pinunasan ko rin ang mga luha sa gilid ng mata ko. Huminga ako ng malalim bago ko tuluyang sinagot ang video call. Ngumiti kaagad ako, ngunit laking gulat ko, nang mukha ni Adam ang bumungad sa akin. Kaagad din itong ngumiti nang makita na ako. Baby, bumugsong bigla ang damdamin ko. Ganon na lamang ang bilis ng tibok ng puso ko. Hi, kanina ka pa ba natutulog? Naistorbo ba kita? No, naiyak ako kaagad. Mabilis kong tinakpan ang bibig ko dahil sa paghikbi ko. Ngumiti naman siyang muli pero naruroon ang emosyon sa kanyang mga mata. Namiss mo ba ako? Sino bang hindi? Baka ikaw, hindi mo ako namiss. Hindi ko na nga kinaya kaya tinawagan na kita. Ang tagal ha, tiniis mo talaga ako. Kaagad kong pinunasan ang mga tumulong luha sa pisngi ko. Pasensya na, sobrang busy lang talaga. Napakarami naming trabaho sa opisina, sa farm, sa production. Gustong-gusto kitang tawagan pero hindi ako makahanap ng tiyempo. Hindi ka na ba busy ngayon? Pansin ko na nasa loob siya ngayon ng room niya. Nakakalat pa doon ang mga pinaghubaran niyang damit. Nakikita ko naman ang hubad niyang dibdib. Medyo pamayat siya ngayon, at nangingitim pa rin ang palibot ng kanyang mga mata. Halata naman na kulang siya sa tulog. Oo nga pala, wala siyang social media account, kaya hindi na ako magtataka kung bakit kay Trixie ang ginamit niyang pangtawag sa akin ngayon. Nagkaroon kanina ng CEO welcome event ang company at kakauwi lang namin ngayon. Ngayon palang ipinasa sa akin ang pagiging CEO, matapos naming makapasa sa ilang pag-aaral at mga training. Wow! Congrats baby, you did it! Kaagad kong bati sa kanya, na siyang ikinangiti niya ng matamis. Thank you baby, sobrang saya ko para sa'yo. Sobrang proud ako sa inyong magkakapatid. Hindi ko sana tatanggapin ang posisyon na yun, pero nakiusap ang mga kapatid ko na ako na lang daw muna, dahil hindi pa raw talaga nila kaya sa ngayon ang humawak ng ganitong klase ng negosyo. Nahihilo na daw sila, 2 buwan na rin daw sumasakit ang mga ulo nila. Kanina nga lang sila nakahinga-hinga ng maluwag, natatawa niyang kwento. Saktong-sakto lang din kasi para sa iyo ang negosyong yan, dahil business administration naman ang tinapos mo. Malayo sa linya ng mga kapatid mo. Pero kasi, paano tayo? Ang plano ko, ay uuwi ako dyan at dyan na ako magstay para sa iyo. May iwan na sila dito sa Spain. Pwede naman ako dyan, kaya kung tumira dyan basta kasama ka. Napatitig naman siya sa akin. Sigurado ka ba, malalayo ka sa family mo? Kakausapin ko sila dad and mom, at siguro naman ay maiintindihan nila ako. At alam mo, may mga kamag-anak din kami sa Italy. Ang aming lolo ay nagmamay-ari ng isang napakagandang mansyon sa Milan, na hindi kalayuan sa Espanya. Bukod pa doon, marami ding negosyo ang angkan namin sa buong Europe. Madalas din talaga kaming magtungo dyan. Nakarating na nga ako ng isang beses dyan sa Madrid. Talaga, agad naman akong tumango. Kaya, tiwala ako na wala silang anumang mga isyo dito. Kaagad namang umaliwalas ang anyo niya. Hintayin mo na lang ako dyan. Huwag ka munang bibiyahe dito dahil dyan pa rin tayo magpapakasal. Haharapin ko pa ulit ang buong angkan mo. Labis akong natuwa sa sinabi niya. Hindi ko napigilan ang mga ngiti ko. Kailan ka uuwi? Surprise! Ngumisi naman siya. Baby naman napasimangot ako. Hindi mo alam kung gaano kita kamiss ngayon. Kinilig naman ako ng sobra sa sinabi niya. Uwi ka na kapag pwede na. Miss na talaga kita. Soon baby, matulog ka ng marami. Pwede nang ipakilo yung mga eyebag mo. Guwapo pa rin naman. Napangiwi ako sa sinabi niya pero totoo naman. Hindi ba? Tanong pa niya. Oo na, ikaw na ang pinakagwapo sa lahat. Lumapad naman ang pagkakangiti niya. Kumusta ka dyan? Anong pinagkakaabalahan mo ngayon? Mga aso at pusa, sagot ko naman. Kung minsan ay nasa shelter ako. Kung minsan ay nasa clinic, madalas ay nasa pet shop. Sa kanila ko ibinubuhos ngayon ang oras ko para hindi ako mainip sa kahihinti sa iyo. Pakiramdam ko ay 1 taon ng 1 araw sa akin. Napakatagal ng oras. Kung pwede lang hilahin ko ang araw. Huwag kang mag-alala. Malapit na akong umuwi. Kumot at unan ko ba yung gamit mo? Ha, napatingin naman akong bigla sa gamit kong kumot at mga unan.
Kahit medyo may kadiliman ay nakilala pa rin niya ang mga gamit niya. Napangiti akong muli. Oo, ginagamit ko na sila simula pa noong umalis ka. Maayos ang tulog ko dahil feeling ko ay ikaw ang nakayakap sa akin. Mukhang t-shirt ko rin yung gamit mo. Natawa akong bigla. Suot ko rin yung boxers. Gusto mo makita? Napangisi ako habang nakatitig sa kanya. Sumilay din naman kaagad ang pilyong ngiti sa mga labi niya. Baka kung anong makita ko dyan. Ano naman, hindi mo ba na-miss? Wala kang ideya baby. Mas lalo pa akong napangiti. Kaagad kong hinawi ang kumot sa katawan ko, at ipinakita sa kanya ang kalahating bahagi ng tiyan ko, mga hita ko, singit ko at ang boxer short kong suot. Yung medyo maayos naman na boxer short niya ang suot ko ngayon. Parang gusto ko nang lumipad ngayon din patungo dyan. Natawa ako sa sinabi niya. Nakita ko rin ang paglunok niya at pag-aalab ng kanyang mga mata. Baby, pumapayat ka na. Bumawi ka ngayon ha. Kumain ka ng marami, ani ko sa kanya. Pangit na ba ako? Guwapo pa rin, pero ibalik mo yung dati mong katawan. At saka, yung normal mong tulog. Medyo magaan naman na ang trabaho namin ngayon kaya magagawa ko na rin yan. Okay, muli na kaming umayos ng pagkakahiga. Ibinalot ko ng muli ang kumot sa buong katawan ko. Bukas ko na lang isusuot ang boxer short ko. Bakit parang iba ang kulay ng dibdib mo ngayon? Ha? Muli akong napahinto sa tanong niya. Hindi medyo madilim lang kaya iba ang tingin mo. Pero totoong medyo nagbabrown na rin ngayon ang color ng mga dibdib ko. Kailangan ko lang munang itago ito sa kanya, para hindi mabulilyaso ang sorpresa ko sa kanya sa pag-uwi niya. Anong gusto mong pasalubong? Wala akong ibang gusto, ikaw lang. Mas lalong lumapad ang pagkakangiti niya. I love you. Parang lumuksong bigla ang puso ko sa sinabi niya. Napahikbi akong bigla. Hindi ba nagbago ang nararamdaman mo kahit nagkalayo na tayo? Hinding-hindi, mas lalo pa akong nanabik sa iyo. Gusto ko na rin talagang umuwi. I love you too, sagot ko naman sa kanya. Kuminang ang kanyang mga mata habang nakatitig sa akin. Bakit parang may kakaiba sa iyo ngayon? Aniya kasabay ng pangungunot ng noo niya. Anong kakaiba? Pumangit ba ako? No, mas lalo ka pang gumanda, pero parang may iba. Inaantok ka na siguro, pagod ka pa galing sa event. Medyo, pero mauna ka nang matulog, 1:30 na dyan tama. Bigla naman akong humikab at unti-unti nang namigat ang aking mga mata. Matulog ka na, babantayan kita, sigurado ka. Itabi mo na lang dyan sa gilid ang phone mo. Kaagad ko naman siyang sinunod. Ibinaba ko na ang ulo ko sa unan. Tumagilid ako upang makaharap sa phone ko. Siya naman ay nanatiling nakatitig sa akin habang nakahiga na rin. Good night baby, paalam ko na sa kanya. Sobrang saya ko ngayon. Humalik ako sa screen. Sarap. Good night baby, me too. Ginaya niya rin ang paghalik ko sa screen. Napangiti na lamang ako at ipinikit na ang aking mga mata. Niyakap ko ang isa niyang unan. Mas magaan ang naging pagtulog ko ngayon dahil nakausap ko na siya.